tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maikling Bible study, mga minamahal, hallelujah. Tayo po muna ay tumayo, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah para sa ating maikling Bible study, mga minamahal, hallelujah, praise God. Pagpalang Diyos, Ama naming banal, sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, mahal po ng Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa na narito na itinako mo, mahal po noon. Hallelujah, sa bagamat napakalakas ng ulan, mahal po noon kami narito upang magpuri sa iyo, mahal po noon. Kami humihingi, mahal po noon, ang kapatawaran sa aming mga pagkakamali, pagkukulang. Hallelujah, linisin ang aming puso't isipan, ikaw magpaunawa sa bawat isa na narito at sa bawat isa na makakanood sa buong mundo, mahal po noon. Hallelujah, ang aming pag-aaralang iyong banal na salita, mahal po noon. Hallelujah, kung paano mo pinakinggan ang panalangin ng aming mahal na pastor. Ganun mo din po kami pakinggan ang aming pagsamo sa oras na ito. Sawayin mo lahat na ortimonyong balakid at lang sa iyong banal na salita. Magsilayas kulat sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Nung nakaraang linggo, mga minamahal, hallelujah, ibinuod natin, mga minamahal, yung ating doktrina. Ito po ay mainit na tinatalakay sa social media, pinag-uusapan, pinagtatalunan, pinagdedebatihan ng mga magagaling na pastor, mga minamahal. At ang iba pa nga, yung mga bata na pastor, mga kaedaran ko lang, mga minamahal, mga nagsisilitaw na mga bagong guro, kuno, tagapagturo, kuno ng salita ng Diyos, ngunit wala sa katotohanan. Mga minamahal, dahil kahit anong gawing pagtatalo, mga minamahal, hallelujah, kung ilan ang Diyos, ilan ang persona ng Diyos, ano ang Diyos, mga minamahal, kung wala naman sa kanilang iglesia na makikita mo, tatanungin mo sa kanila, sa inyo bang pangangaral ng tatlong persona ay merong nagbagong buhay? Meron ng buhay na nagbago? Meron bang dating drug addict, marijuana addict, masamang tao na binago ng Diyos sa inyong iglesia? Sa inyong gawain? Meron bang dating mga nasa banig ng karamdaman, nasa cancer, leukemia, nang nabautismo sa tubig? Sa inyong pagbabautismo ng Trinidad, sila ba'y pinagaling? Mga minamahal, wala kang makita sa kanila. Mga minamahal, ngunit dito, ipinangaral ang ating mahal na pastor. Panoorin nyo sa YouTube, One True God. Ang pangalan ay ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Alam nyo bakit? Nagulat nga kami. Bigla na lang silang lumitaw muli. Alam nyo, napakarami pa nilang analohiya, mga minamahal, na pinagsasasabi na wala sa Biblia. Isipin nyo, kung magbigay sila ng halimbawa, ihahalin tulad nila ang Diyos sa itlog. Kaya yung mga utak nila, mga bugok, mga minamahal, ihahalin tulad ba naman ang Diyos sa itlog? Yung Diyos daw, parang itlog, may eggshell, may egg yolk, may egg white. Tapos meron na naman nagpaliwanag, ang Diyos daw ay parang kape, na 3-in-1. Asukal, kape at creamer. Nasa Biblia ba yung mga halimbawa na yan? Mga minamahal, hallelujah, sabi nga ni Apostol Pablo, pag may nangaral sa inyo, na iba sa aking pinapangaral, kahit anghel, ay huwag niyong paniwalaan. Paano ba yung mga nangangaral na yan? Mga minamahal, kaya napakahalaga talaga na alam natin ang banal na salita ng Diyos. Ito lamang yung ating naihanda. Sa dinami-rami ng kinakailangan pang ituro at iaral sa bawat isa. Dahil hindi naman lahat naabutan ng ating mga magulang sa Panginoon. Kinakailangan nating magsumikap. Bago tayo dumako dyan, mga minamahal. Hallelujah. Banggitin ko lang yung binanggit ko nung Friday. The apostasy. A-P-O-S-T-A-S-Y. Ito po ang panahon, mga minamahal, na tayo magpakainit na. Alam nyo, meron na namang hidden agenda. Mga conspiracy theory na ating mababalitaan. So sinasabi nila magkakaroon na naman ng COVID next year. Magkakaroon na naman ng ID. Mga minamahal, na malawakan. Hallelujah. Kaya napakalapit na ng pagbabalik ng mahal na Panginoon.
Kada 2,000 years ay may nangyayaring malaking pangyayari, malaking event sa Biblia. Kada 2,000 years, magmula kay Adan, mga minamahal, kay Noah, kay Abraham, mga minamahal, sa paggunaw ng mundo sa pamamagitan ng tubig, hanggang sa mga hari, sa mga propeta, hanggang sa nanahimik ang Diyos ng 4 na siglo, mga minamahal, sinakop ang Jerusalem, ang Judea, ng Babylonia. Sila'y bumagsak dahil sa pagsampa sa Diyos-Diyosan, pagsampa sa mga pagano, pagsampa kay Baal. Tignan nyo, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, sa Tagalog ay Baal, pangalan ng Diyos-Diyosan. Pag binanggit mo sa English, depende kung anong bigkas, anong pronunciation, depende kung English o British. Pag binanggit mo yung Baal, ay magtutunog ball. Baal. Isipin nyo kapag Super Bowl, alam niyo Super Bowl na event sa sports, umiikot yung mga atleta, yung mga mananayaw sa malaking rebulto ng bola. Isipin nyo, mga minamahal, hallelujah. Kung noon ay iniikutan na yung rebultong baka, gintong guya, mga minamahal, hallelujah. Sa panahon ngayon ay madaling madaya ang mga tao sa social media, entertainment, buhay ng mga artista, sa sports, sa mga palabas. Akala natin, mga minamahal, simpleng hobby lang, simpleng libangan lang. Hallelujah. Pero dyan na pumapasok ang gawa ng kaaway para ma-hook, para mabitag ang mga tao, mga minamahal. Isipin mo, meron tinatawag na doom scrolling. Tinatawag na doom scrolling. Bakit tinawag na doom? Dahil nasa mood ka ng pag-scroll, hindi mo namamalayan, kinakain na yung oras mo sa pag-i-scroll lang sa Facebook, mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabe ang pantarayan ng kaaway. Hindi ito nangyari ng isang upuan lang. Hindi ito nangyari ng overnight lang, isang gabi lang pinag-isipan. Mga minamahal, ito'y lumakad, ito'y gumapang, unti-unting pinasok ng umuunlad, umuusbong na teknolohiya ang mga tao. Kung nung bata ako, naririnig ko national ID, hindi na kaagad magkaunto, gaga ang mga kapatiran. Yung ibang kapatiran, nakarinig lang ng RFID, Radio Frequency Identification, sila yung nagpapanik na. Yung mga mainit na Kristiyano, ha? Yung mga may idea sa banal na salita ng Diyos. Pero yung mga pa-relax lang. Yung mga tinatawag ngayon na churchian. Dahil nasa church lang. Pero hindi na sila Christian. Mga minamahal. Kung sa sulat ni Apostle John the Beloved, merong 7 churches na sinulatan. Yung isa doon ay dead church. Huwag nating hayaang tayo ay maging dead church sa panahong ito. Kinakailangan tayo yung faithful church. Kahit anong panahon, kahit anong bagyo, narito tayo para maglingkod sa mahal na Panginoon. Nakikita ng mahal na Panginoon ang inyong mga body language. Isipin nyo, tinawag na language ng body kahit hindi nagsasalita. Ikaw ay nauunawaan, nakikita ka ng mahal na Panginoon kapag nanghihina at nanlalamig ka. Body language. Kapag pumapalakpak ang iyong mga kamay sa mahal na Panginoon, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating doktrina. Samantalahin nyo pagkakataong ito. Isulat nyo po sa inyong mga notebook. Paki-flash po yung ating PowerPoint na inihanda kanina. Hallelujah. Hindi po kayo magsusulat lang ng verse. Hanggat maaari, pag may sinulat kayong verse, lalagyan nyo po ng keyword. Mga minamahal. Doon sa isinulat yung verse, tatapatan ninyo. Hallelujah. Hindi yata ako narinig. Yan. Ang ating doktrina, isulat nyo po, lalo na sa mga elders, mga tumatayo dito sa pulpito. Hallelujah. Ang ating Biblia, sino po ang may mga Biblia? Itaas po ang inyong mga Bible, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Ang ating Biblia
ay wag nating hayaang amagin, wag nating hayaang alikabukan. Dahil salita ng Diyos, in the beginning was the Word and the Word was God. Ito po, ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya kapag binabasa mo ang Biblia, nakikipag-usap ka sa Diyos mismo. Hindi ka nakikipag-usap sa tao. Kaya nga ang ating mahal na pastor kapag nag-aayuno, hindi talaga siya nagsasalita. Kapag meron kang katanungan, sasagot siya sa sulat. Mga minamahal. Hallelujah. Ganoon kaseryoso ang ating mahal na pastor sa kanyang pag-aayuno. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Ang Biblia, Holy Bible, ang ginagamit natin ay King James Version. Mga minamahal, isipin nyo, para ito ay mabuo ngayon sa panahon natin ngayon, napakaraming Kristiyanong nagmartir. Isipin nyo yung mga naunang Kristiyano, sila'y ipinako sa Coliseum ng Roma. Sinunog sila ng buhay. Pinapanood sila ng mga mayayamang mga Romano. Sila'y ginawang katatawanan. Yung iba ay pinakain sa leyon. Ginawa silang malaking palabas. Mga minamahal, yung mga nagsulat, naglimbag, nagsalin ng Biblia, itinali sa kahoy, sinunog sa apoy. Mga minamahal, wala silang ginawang masama. Hallelujah. Ngunit tayo ngayon ay huwag tayo magpabaya na binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang Biblia, ang ibig sabihin ng Bible, mga minamahal, ay pinagsama-samang mga aklat. Kaya tinawag siyang Holy Bible. At yung mga salita ng Diyos, mga isinulat na mga propeta, na mga hari, isinulat na mga alagad, isinulat ni Apostol Pablo. Ito po ay buong libro. Nung tinawag na, halimbawa, sulat sa mga taga-Efeso, buong libro po yan. Wala pang kabanata, wala pang hati ng mga bersikulo. Kaya kapag binabasa ito noon, binabasa nila yung buong sulat. Kaya kapag may pinanggit si Apostol Pablo patungkol sa mga manginginom, manglalasing, hahanapin pa nila yung phrase na yon. Hanggang lumipas ang panahon, may mga ginamit ang Diyos para hati-hatiin. Hatiin sa kabanata, hatiin sa bersikulo, sa makabagong era na, sa panahon natin ngayon, para madaling hanapin. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ito po ang Biblia na ating ginagamit, King James Version. Kapag meron kang King James Version, mababasa mo dito, mga minamahal. Hallelujah, buksan niyo po yung mga Biblia ninyo. Ang sabi dito, pagkatapos na lumuklok sa trono si King James I, kaya siya tinawag na King James. Hindi si King James ang sumulat. Kumbaga siya lang yung nag-aproba, mga minamahal, ng version na ito. Kaya tinawag na King James Version. Halimbawa sa ating panahon ngayon, iba-iba ang gumagawa ng batas. Iba-ibang senador na matatalino. Hindi kasama si Robin. Mga minamahal, hallelujah. Sila yung gumagawa ng batas. Pipirmahan ngayon ng presidente, mga minamahal. Kaya kinaakala natin, ay batas to ni Duterte, batas to ni Marcos. Pero hindi, mga minamahal. Ganon din po dito sa King James. Hindi si Haring James ang sumulat, mga minamahal, bagkus siya ang nag-aproba. Sabi dito, pinatawag niya ang mga pinuno ng iglesia sa Hampton Court upang pag-usapan ng mga bagay tungkol sa iglesia. Ang naging resulta ng pulong ay isang resolusyon. Ito, resolusyon, batas. Magkaroon ng salin ng buong Biblia nakaayon ng orihinal na Hebreo at Grego. Ito'y ihanda at ilimbag na walang dagdag na tala. Walang dagdag. At gagamitin lamang sa lahat ng iglesia ng Inglaterra sa panahon ng pananambahan ng Diyos. So ito yung ordinansa. Ito yung resolusyon na ipinasa ng King James I. Gagamitin lang sa Inglaterra, sa England, sa panahon, sa oras ng pagsamba.
Hindi kagaya ngayon, sa panahon natin ngayon, maaari nating basahin anytime, kahit anong oras, kahit saang lugar, ang Biblia. Noong panahon noon, napakahigpit. Walang pwedeng magbasa ng Biblia. Yung mga authorized lang, mga minamahal. Pero sa panahon natin ngayon, kahit sino pwede nang magbasa ng Biblia. Ang resolusyong ito ang naging daan sa paglathala ng King James Version noong 1611 na magiging pinakamatagumpay sa lahat ng salita ng Biblia sa Ingles. Ang KJV ay kilala rin bilang authorized version. Palakpakan natin ang malapay noon. Kaya ito po ang ginagamit ng ating mahal na pastor. Mga minamahal, isipin nyo, sabi ng mahal na pastor, ilang beses na niyang nabasa ang Biblia from Genesis to Revelation. 6 na beses yata sa kanyang pag-aayuno. Pero hindi pa rin siya kontento. Andun pa rin yung kanyang kagutuman sa salita ng Diyos. Paano pa kaya tayo? Kami personally dito sa Pastoral House, once pa lang namin nabasa ang Biblia nung pandemic, hindi na naulit. Sa ibang outreach, meron silang tinatawag na Bible reading after ng puri. Sa inyong mga tahanan, sana mayroon din kayong devotion na pagbabasa ng Biblia sa inyong mga anak. Hallelujah. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Ang batayan ng bagong salin ay ang Bishop's Bible na natapos noong 1568. Si King James I ay naging instrumento sa pagbubuo at pagpapatibay ng salin. Hindi siya isa sa mga nagsalin tulad ng inaakala ng iba. Ang KJV ay tinanggap na mabuti na mga mambabasa sa panahong iyon dahil ang wikang ginamit ay madaling iangkop at katanggap-tanggap sa mga tao. Ito ay nananatiling tanyag kahit sa panahong ito dahil sa magandang uri ng Ingles na ginamit. Palakpakan natin ng malapay noon. Kaya sana po lahat tayo ay literate enough para maintindihan, maunawaan ng Biblia sa salin ng Ingles. Dahil ang sabi ng mala pastor, don't rely too much. Huwag masyadong magtiwala sa Tagalog. Dahil yung mga nagsalin na sa Tagalog sa makabagong panahon, yung iba ay kulang-kulang, yung iba ay bawas, yung iba ay dagdag, yung iba ang Ingles na salita, mali ang pagkasalin sa wikang Tagalog, sa wikang Pilipino. Kaya kinakailangan mahalaga, maunawaan natin yung Ingles, mga minamahal. Hallelujah. Isipin nyo na nga lang, yung Lucas 6:38, may word dun na mali. Yung word na siksik, mali, di ba? Mga minamahal. Kaya kinakailangan, matuto rin tayo magbasa ng diglot. Ito po, yung diglot na tinatawag, hallelujah, ay English-Tagalog. Mga minamahal. Hallelujah. Magkaroon tayo ng Bible. Sikapin natin. Palakpakan natin ng malapay noon. Ito ay inspiradong salita ng Diyos na nagbibigay ng totoong kasaysayan ng paglikha ng langit, lupa, at sangkatauhan at nilalaman ang tumpak na propesiya ng naganap, nagaganap, at magaganap pa lamang. Sabi mga minamahal, hallelujah, the Bible is the inspired Word of God, giving a true history, kasaysayan of the creation of heaven and earth, humanity, and containing a correct prophecy of the ages to come regarding heaven, earth, and the destiny of humanity. Hallelujah. Magaganap pa lamang sa lahat ng panahon patungkol sa langit, sa lupa, at sa kapalaran ng sangkatauhan. Hallelujah. Ano ba sabi dito? Bukod dito, walang kaligtasan sa labas ng mga itinuturo sa mga pahina nito. There is no salvation outside of what is taught in its pages. Walang kaligtasan, hallelujah, sa labas ng Biblia. Wala tayong ibang aklat na babasahin kundi ang banal na salita ng Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Bilang mahalagang karagdagan ng Authorized King James, ang opisyal na version ng Biblia na ginagamit ng JMCIM. Hallelujah. Dadako tayo dito. Yan ang una. Sulat niyo po, mga minamahal. Doktrina
Una, Biblia na ginagamit. King James Version. 1611. Ilagay niyo yung date, yung year. Si King James the First. Ano nga sinabi, mga minamahal, ni William Tyndale, nung siya ay sinusunog na, sabi niya, "Oh Lord, open the eyes of the king. Buksan mo ang mata ng hari." Yun ang sinabi niya, ang kanyang last words. Mga minamahal, hanggang sa naipasa na kay King James the First ito. At yung huling nagambag ay sinusunog. Ganun kasama ang Romano Katolisismo, mga minamahal, na patuloy na nandadaya sa ating panahon ngayon. Kaya ang inuutos ng malapay noon sa Revelation chapter 18, hallelujah, ano sabi sa verse 4? "Narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Yan ang utos ng malapay noon sa mga tao. Magsilabas sa dakilang Babylonia. Magsilabas sa Romano Katolisismo. Dahil darating na ang salot sa kanilang mga kasalanan. Anong nangyayari ngayon sa different churches? Meron silang tinatawag, hallelujah, na multi-faith unity. Pagkakaisa ng pananampalataya. Napakagandang pakinggan. Ay magkakaisa na yung Katoliko at Iglesia. Sasapi na yung mga maliliit na gawain. Yung mga maliliit na simbahan na dating bahagi ng Katoliko, sila'y humiwalay. Pero pagdating ng araw, tignan nyo ngayon, yung New World Order, sila'y nagkaroon na ngayon ng bagong covenant. Anong sabi ni Daniel? Sila yung sisira sa templo. Itatayo nila ang third temple. Ang ikatlong templo, dahil yung dalawang naunang templo ay nasira. Mga minamahal, hallelujah, ay napakaganda. Itatayo na muli ang templo ng Israel. Pero doon na magsisimula ang pandarayan ng kaaway. I-reveal na ng malapay noon kung sino ang Antichrist. Kaya ang utos sa Revelation 18:4, kayo'y magsilabas sa dakilang Babylonia. Kaya kayo na lamang ang ginagawa nating pagkukusada. Hinahanap natin yung mga taong iniligtas pa ng malapay noon. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Hindi tayo tumatayo dito na bayaran. Ayoko tumayo dito kasi ang hirap eh. May ubo pa ako. Tapos ngayon mamamalat pa ako. Tignan nyo. Hallelujah. Pero patuloy tayo sa pangangaral na salita ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin yung malapay noon. Hallelujah. Pangalawa, sa ating doktrina, ilagay nyo, mayroon lamang isang Diyos. Deuteronomio 6:4. Isulat po ninyo, mga minamahal. Siya ang may likha ng langit at lupa at lahat ng nabubuhay. Nagpahayag siya sa sangkatauhan bilang Ama. He is the Creator, manlilikha. Nagpahayag bilang Anak, tagapagligtas, Savior, at bilang Espiritu Santo, nananahang Espiritu. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Sulat nyo Deuteronomio 6:4. Iisang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Yung ginawa nating PowerPoint kanina. Pangatlo, yung una, Biblia. Pangalawa, isang Diyos. Pangatlo, sa ating topic, ang Ama. Anong sabi? 1:4, 23, 24. Ang Diyos sa Espiritu,
hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Siya ang walang hanggang nag-iisa, ang manlilikha sa lahat ng bagay. Hallelujah! At Ama ng sangkatauhan sa pagkalikha. Palakpakan natin ang malapay noon. Ang Ama, ang Espiritu Santo, ang lumikha ng daigdig ng lahat. Mga minamahal, siya ang una at huli. Maliban sa Kanya ay walang Diyos. Isaiah 44:6. Walang Diyos na nilikha bago siya, ni walang nilikha ang Diyos pagkatapos niya. Isaiah 43:10. Hallelujah. Palakpakan natin ang malapay noon. Huwag tayong mapagod, pumalakpak sa malapay noon. Wala tayong ibang pinapalakpakan, kundi ang malapay noong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Una, Biblia. Pangalawa, nag-iisang Diyos. Pangatlo, sa ating topic, ang Ama. Yan ang mga verses. Kopyahin po ninyo. Pang-apat, sa ating topic, ang anak. Ito na. Yung pinagdidibatian, pinagtatalunan ng mga nangangaral ng Trinitarian and person. Kung ikaw ay naive, kung ikaw ay walang buwang sa salita ng Diyos, napakadali mong madaya. Kasi isipin mo, napakagaling nilang magpaliwanag. Mga minamahal. Pero, balik natin, meron ba silang signs, wonders, and miracles na nangyari sa kanilang panalagwain? Wala. Mga minamahal. Anong sabi dito? Roma 1:3. Si Jesus ang anak ng Diyos ayon sa laman. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sipin nyo, napakadaling lohika. Ngunit kanilang iniba-iba upang maligaw ang marami. Isipin nyo, 10 taon sila nag-aaral ng theology, ngunit hindi nila naunawaan dahil wala silang gabay ng Espiritu Santo. Mga minamahal, hallelujah, ang anak. Si Jesus ang anak ng Diyos ayon sa laman at ang mismong Diyos ayon sa Espiritu. Matthew 1:23. Si Jesus ang Kristo. Matthew 16:16. Colossians chapter 1:16-17. Siya ang manlilikha ng lahat ng bagay. Matthew 1:23. Ang Diyos ay nasa atin. John 1:1-14. Ang Diyos ay nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16. Hallelujah. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Revelation chapter 1:8. Siya noon, ngayon, at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Isipin nyo, sinabi na nga ng malapay noon, siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Walang nauna sa Kanya at wala nang darating na susunod sa Kanya. Napakadaling isipin, mami na mahal. Hallelujah. Isaiah 9:6. Siya ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Ano magsabi? Ng John 14:7-11. Pinahayag mismo ni Jesus ang kanyang pagkakilanlan bilang Diyos noong kanyang sinabi, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sipin nyo, sinabi na nga ng malapay noon yun. Pag nakita mo na ang malapay noon, nakita mo na ang Ama. Yun ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ito nung mga nangangaral Trinitarian, iibahin na naman. Hallelujah. Sinabi pa ng 1:30, ito na lang. Mami naman, ito na lang. Napakaikling salita. Ako at ang Ama ay iisa. Tapos ang paliwanag nila, ako at ang Ama ay magkaiba. Binago, mga minamahal.
Hallelujah. Ganito sabi ng 1:30, iisa ang anak at ang ama. Palakpakan natin ng malapay noon. Hallelujah. Ano pa sabi? Kinakailangan ng pagdanak ng kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mundo. Hebrews 9:22. Ngunit ang Diyos Ama ay Espiritu. Walang dugo upang itigis. Kaya't inihanda niya ang isang katawang laman at dugo. Hebreo 10:5. At bumaba sa lupa bilang tao upang tayo iligtas. Sapagkat sa Isaias 43:11, kanyang sinabi, liban sa akin ay walang tagapagligtas. Hallelujah. Nung siya'y dumating sa laman, ang mga anghel ay nagsiawitan. Lucas 2:11. Anong sabi? Sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Para sa araw na ito, panghuling topic natin, mga minamahal. Panglima, Espiritu Santo. Hindi ka natin nabasa yung mga bersikulo. Hallelujah. Napakahaba po nito. Kulang ang 2 o 3 oras kung tuloy-tuloy na ipapangaral nito. Na ipapangaral natin ito. Ngunit pagkasya natin sa 30 minutes. Hallelujah. Panglima, Espiritu Santo. Sulat niyo po yung mga bersikulo. Ang Espiritu Santo ay hindi pangatlong persona ng Diyos. Bagkus ang Espiritu ng Diyos ang manlilikha. Ang Espiritu ng Kristong nabuhay na maguli. Ang Espiritu Santo ay dumarating upang manahan sa mga puso at buhay ng bawat sumasampalataya at tumatalima sa Ebanghelyo. Taga-aliw, nagpapanatili at tagapag-ingat. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah po ay nakasulat sa 1:14, 16 hanggang 26 at Roma 8 versikulo 9 hanggang 11. Mga minamahal, yan ang ating tandaan. Yan ang ating doktrina. Iisa lamang ang Diyos. Walang ibang pangalan sa silong lang langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo magsabi na praise the Lord. Alam nyo, mga minamahal, ang nangyayari ngayon sa sanlibutan, the apostasy. Ibig sabihin ng apostasy ay pagtalikod, backsliding spirits. Isipin nyo tumayo na dito, umawit na, nagpatotoo na, umiyak na sa banal na presensya, tumatalikod pa rin, nagjujuti na sa gawain. Pero ngayon hindi mo na makita sa gawain, nanlalamig na, ina-enjoy na ang bedwetter, nakahiga na lang sa kanilang mga higaan, hindi na pinagtatrabaho ang kanilang kaligtasan. Paano kung dumating na ang malapay ng Hesus? Paano sila? Mga minamahal, kung yung mga nasa bahay-sambahan nga merong itinakda na maiwan, hindi ako nagsabi kundi ang Biblia. Anong sabi ng kanta? May 2 naglalakad, ang isa ay nawala at ang isa ay naiwan. Mag-asawa natutulog, ang isa ay kukunin at ang isa ay iwan. Ang 2 ay isa sa bukid, hindi natin alam kung magtatanim o mag-aani. Ang isa ay ira-rapture, ang isa ay iwan. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang malapay noon. Kaya tayo na nandito na sa bahay-sambahan,
Hallelujah! Lagi nating isentro ang ating puso't isipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa oras ng pagbabalik, huwag po kaming iwan. Mahal na Panginoon, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Anong sabi ng ating mahal na pastor? Anong challenge? Hallelujah! Anong sabi niya? Kapag ikaw ay nanlalamig, hindi ka nagtatapat, Sunday Christian, huwag po kayo masaktan. Ang mahal na pastor po, nagsabi niya, maiiwan sa rapture. Nasa tribulation na tayo, minamahal. Pagkatapos ng 3 and a half, greatest tribulation, mag-start ang pugutan ng ulo. Ang naiwan sa rapture, pabanjing-banjing, hindi nabibigay ng tithes and offering, nag-absent, hindi overnight, Sunday Christian, maiwan sa rapture. Minamahal, kapag alanganin na yung pagka-Kristiyano, alanganin yung pag-ibig mo ng langit, alanganin yung pag-ibig mo ng langit, 50-50 ka lang. Hilaw na Kristiyano, piliin mo ngayon magpatatak ng 666 kaysa mag-iyakan mga anak mo, walang makain, hindi na makapag-aaral, hindi makanegosyo, hindi bigyan ng hanap buhay, hindi makapangista, hindi makatravel pag wala sa tatak ng 666. Revelation chapter 13, verse 13, 14, 15, minamahal, maingganyo ka, minamahal. Dahil pugutan ka ng ulo kapag wala kang tatak ng 666. After the great tribulation, ang tribulation ay 7 years. Great ay 3 years and a half. 42 months. The greatest tribulation, ang lahat na mga on fire with the Lord. Matapat mga Kristiyano, nagpupuri araw at gabi, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo, nagpupuri kahit walang makain, puri ng puri, may bagyo, walang bagyo, patuloy ang pupuri sa Diyos. You'll be caught up in the air. You'll be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi ka nadadaan sa libingan. Kukunin ka, banal, Church of the living God, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Dalhin sa langit, Kristiyanong totoo, Church of the living God. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Nasa tribulation na tayo, minamahal. Pagkatapos ng 3 and a half, greatest tribulation, mag-start ang pugutan ng ulo. Ang naiwan sa rapture, pabanjing-banjing, hindi nabibigay ng tithes and offering, nag-absent, hindi overnight, Sunday Christian, maiwan sa rapture. Anong challenge sa atin? Kung hindi nyo pa na-try mag-overnight, sa Biyernes, mag-overnight na po kayo. Kung hindi nyo pa na-try tumalo ng Miyerkules, sa Miyerkules, tumalo na po kayo. Mga minamahal, ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Hindi tayo pwedeng sumantik sa nangangaral. Kahit kaming mga anak, hindi kami pwedeng magsabi na ang aming magulang, mainit naman, ang aking papa, ordained preacher naman. Hindi pwede. Mga minamahal, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kailangan ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Palakpakan natin ang malapay doon. Apostasy, pagtalikod, yan po ay darating sa panalagawain. Ano sabi ni Apostol Pedro? Liligligin. Alam niyo yung liligligin? Mga minamahal, maraming mahuhulog. Kumbaga sa bigas, mahulog yung mga ipa, yung mga palay. Minsan, meron pang bigas na nasasama. Darating ang ligligan sa panalagawain at ang matitira lamang ay mga magtitiis sa panalagawain.
Mga minamahal, ano sabi dito? The great falling away. The great falling away, una. Lawlessness. Wala nang kinikilalang batas ang mga tao. Wala nang kinikilalang rules and regulation ang mga Kristiyano. Dahil maraming umusbong na mga culture, mga tradition na sinusunod. Maraming nagkakabahagi. Sila nagkakasundo-sundo for the sake of pakikisama. Mga minamahal, minsan natisod sila sa nangangaral. Yayayain yung isang kapatiran, ay umalis na tayo dito sa Banggar. Lipat tayo doon. Doon ang gagaling ng mga tumutugtog. Doon ang maikli lang yung pangangaral. Madali lang tayong makakauwi. Hindi tayo gagabihin. Yan, mga minamahal, lawlessness, kawalan na ng takot sa Diyos. Pangalawa, false gospels, mga peking ebanghelyo, false Christ, mga peking Kristo, corrupt churches. Pag sinabing corrupt, pag narinig mo yung corrupt, may isip mo agad patungkol sa pera, patungkol sa salapi. Ano sinasabi ng ibang mga aral? Oh, magbigay kayo ha. Mababa ang 1 milyon. Narinig ko yan. Sinabi talaga. Mababa ang 1 milyon para sa inyong special offering. Grabe. Hallelujah. Maririnig mo na naman sa susunod. Patungkol na naman sa pera. Hallelujah. Nabuhay na sa salapi yung nangangaral. Parang alkansya na hinuhulugan ng barya para makapangaral. Pero hindi tayo ganyan. Mga minamahal, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Hindi tayo tinuruan na umibig sa salapi, na tumingin sa kumikinang na pera. Bagkus tinuruan tayo na tumingin sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kahit kailan, hindi kami pinalaki sa pera, para sa pera. Hindi. Mga minamahal, hallelujah. Lahat tayo dito, pinanganak na muli, pinalaki sa pananampalataya. The just shall live by faith. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Hallelujah. Sunod-sunod na yan. False gospels, false Christ, corrupt churches, false pastors, false teachings, ear-tickling messages, nakakapangiliti sa tenga na mga mensahe. Ay, ang galing naman ni pastor, ang galing naman ni preacher. Para sa akin yun Binupuri niya ako. Alam niyo yun? Mga nangangaral sa pulpito na puro pambobola. Mga minamahal, sabi ng wala pa noon, maraming ma-offend, maraming matitisod. Ngayon kung sa isang iglesia, wala pang ganyan. Wala yan sa katotohanan. Mga minamahal, palakpakan natin ang wala pa noon. Hallelujah. Ear-tickling message. Para kang kinukoton buds. Yung tenga mo, ay ang galing-galing Tatawanan lang kami, para kami magtutropa, magkakabarkadahan. Kaang mala pastor, ano sabi ng ating bilada Ate Tet? Ni minsan, hindi po yan nakitang makipagbiruan kahit sa mga manggagawa. Ni minsan, hindi po yan makita na nakipag-akbayan. Dahil siya ay pastor, propeta, evangelista, napakataas ng level na binigay, iniatang sa kanyang balikat. Hindi mo siya kabiruan. Hindi mo siya katawanan lang. Mga minamahal, kaya ang nangangaral ng banal na salita ng Diyos, kinakailangan palaging seryoso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ear-tickling message versus ear-itching. Yung isa tickling, yung isa naman itching, ang katina ng tenga. Nangangatina ng tenga, ano pa naman yan si Brother Jan, ang haba, puro sigaw.
Hallelujah. Ear itching. Nangangati ng tenga sa pakikinig. Ayaw nang makinig. Ano pa naman, si Brother Jan dyan, sana hindi na lang ako tumalo. Sana si ano na lang nag-preach. Mga minamahal, ear tickling versus ear itching. Mga minamahal. Ano pa? Sa ibang bansa, ito yung laganap. Ewan ko lang dito sa bansa natin kung meron. Yoga and witchcrafts in church. Sipin nyo sa loob ng simbahan, yung mga pare, yung mga sakristan, nagtitiktok. Kung banalang simbahan, hindi nila naisip, hindi nila gagawing katatawanan ng simbahan. Ngunit wala kasi sa kanila kabanalan. Kaya nga dito sa ating banal na gawain, pinapanatili natin yung ating pulpito, yung ating tinatayuan na nasa kabanalan. Palakpakan natin ang malapay noon. Huling tatlo, false apostles and prophets. Second to the last, true Christians hated. Kinamumuhian ng mga tunay na Kristiyano. Inuusig, inaalimura, tinatawanan, inaalipusta, ibinababa. Kung lahat yan ay naranasan nyo na, ikaw ay tunay na Kristiyano. Palakpakan natin ang malapay noon. Ano sabi? Mapalad ang inuusig sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang malapay noon. Kaya, kung hindi mo pa naranasan kusigin, hindi ka paganap, hindi ka tunay na Kristiyano. Dahil sa iyong pananampalataya, kinakailangan maranasan mo yan. Dahil sabi ng malapay noon, makipot, makitid, ang daan patugong langit, ngunit ang dulo ay buhay na walang hanggan. Ang isang daan, malawak, walang rules, walang batas na kailangan sundin, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Hallelujah. Isipin nyo ngayon, kung nasaang daan kayo, hallelujah, dalawa lamang ang pagpipilian ng tao. Langit at impyerno. Iisa lang ang pupuntahan. Langit o impyerno. Ulitin ko dalawa ang pagpipilian. Langit at impyerno. Ngunit iisa lang ang pupuntahan. Langit o impyerno. Yung nauna, langit at impyerno na dalawang pagpipilian. Langit at impyerno at ang ginamit. Sa pangalawa, langit o ang ginamit. O impyerno, isa lang ang pupuntahan ng tao. Ngayon, mamili ka kung saan ka dapat pumunta. Ngayon, wala kaming ibang pintuan na ibinibigay. Wala kaming ibang daan na ibinibigay, kundi ang daan, ang ating mahal na Panginoon. Jesus is the way, the truth, and the life. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Nabanggit ko na kanina, multi-faith unity. Yung Revelation chapter 18 verse 4. Hallelujah. Kaya nga, ang Jesus Miracle Crusade, international ministry, never tayong nag-back down, never tayong nag-water down, hindi natin pinalabnaw yung salita ng Diyos na pinangaral. Never tayo nag-compromise. Hallelujah. Na kapag may mali tayong narinig, i-correct agad natin. Mga minamahal, because we stand by the truth. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po, isulat nyo. Mali yung number 1. Tanggalin nyo yung unang. Kung ano lang yung sinulat ko dyan, yun lang yung sundin ninyo. Huwag nyo yung i-edit. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, napasobra tayo ng 10 minuto. Tayo dadako sa pag-aawitan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir. Hallelujah. Hallelujah po ay para sa ating Bible study. Mahaba pa yan. 1 page pa lamang.
yung ating ipinangaral. Hallelujah. Kulang ang ating oras. Kulang ang ating buhay para ipagpasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Merong isang kapatiran nung linggo, grabe ang lungkot ko para sa kanya. Dahil nararamdaman ko yung nararamdaman niya. Naranasan ko yung naranasan niya. Siya'y dumaraan sa depression o kalungkutan. Kaya pagdating ko kaagad ng linggo sa gawain, niyakap ko kaagad siya. Sabi ko, Brad, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Hindi naman kita pwedeng i-chat. Sabi ko, pag may problema ka, pumunta ka lang sa pastoral house. Andun kami, nagpupuri na nanalangin, sumama ka sa amin. Walang mabigat na problema na hindi kayang walain ng mahal na Panginoon kapag ilalagak mo lang ang kanyang tiwala sa Kanya. Nakakalungkot yan. Dahil kapag ang isang Kristiyano naging problemado, minsan hindi na nagiging takbuhan ng Diyos. Minsan tumatakbo siya palayo sa Diyos, imbis na mas lumapit pa sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nakakalungkot kapag merong kapatiran dito na hindi natin nakikita. Kamusta na kaya siya? Bakit siya hindi nakadalo? Mami naman, yan ang ating iniisip. Hallelujah. Lagi nating ipanalangin ang ating mga kapatid sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kung itinataas natin ang mahal na Panginoon, yung ating kapatid na kasama natin na nalulugmok, tulungan din nating itaas. Mami na mahal, palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon, wala uli siya. Panalangin natin yung mga wala ngayon. Dito lang kayo makakakita ng genuine, tunay na pag-ibig, pagmamahal sa kapatid. Ayaw nating mawalay, mapahamak ang kahit ni isa sa atin. Ayaw nating maiwan ang kahit isa sa atin sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, o mami na mahal. Samahan natin ang beloved Jesus Finest Generation Choir para sa